Subukan natin babasa itong sinulat kong Jejemon word sa mga tao na nandito. Subukan natin kung maintindihan nila. Hindi ko maintindihan yan. May nakakasumat eh. Di mat yan. May mga sinikap muna itong basahin. Hakjoy Filipino ZS4 1 times SIPF XS4 SX4 LIT4 4TSX4 60W4 Hindi ko kayo maintindihan, ma'am. Ha? Hindi ko kayo maintindihan. Alam niyo ba yung Jejemon, ma'am? Ha? Jejemon. Ang iba, matagal bago naintindihan ang pangungusap. Ako'y Pilipino sa isip at sa salita at sa gawa. Tama? Hindi niyo, sir. Paano niyo naintindihan, sir? Wala lang. Jejemon din kayo, sir. Hindi. Nakita ko lang yung common terms. Pero mahirap ba siya basahin sa umpisa? Medyo sa umpisa mahirap. Pero hindi naman ganun kasi Tagalog naman. Samantala, sisiw lang ito para sa mga kabataan. Ako'y Pilipinas sa isip, sa salita at sa gawa. Nabasa niyo. Paano mo naintindihan? Kasi common naman na sa mga age natin yan ngayon mga Jejemon word. Ako'y Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Naintindihan mo? Jejemon ka? Medyo. Ah, sabi. Jejemon din siya. Proud to be. Sinubukan namin kung alam ng mga bata ang tamang pagbaybay sa mga katagang kaya nilang gawing Jejemon. Yung napatalsik, meron siyang TH kasi parang ang sarap niya. Masarap pakinggan kapag may H eh, napatalsik. Parang meron kakaroon ng silent H. Ayun naman, sa letter L naman. Kasi kapag yung small L lang ang ginamit, parang walang buhay tignan. Walang arte yung pagkakasulat. Kaya nilalakihan ko lagi yung letter L. Kahit sa S, yun ang ginagawa ko. Yung letter T minsan, malaki kasi pag malaki parang ang pangit tignan. Kaya ginagawa maliit na tapos straight to. Hindi. Kaya ganyan yung pagkakalam ko na tama ko paano isulat. Ganyan. Pero kung isipin, dapat hindi talaga ganyan. Imbis na big letter yung T, ginawa kong T na maliit kasi para mas maganda tignan. Sanay na rin po akong sumulat ng capital letter lahat. Nakasanayan na po kasi namin yan tuwing magsusulat kami. Kailangan i-inculcate natin sa kanila yung tamang pamamaraan, tamang spelling, tamang pagbigkas ng mga salita para ito ay magkaroon ng magandang kahulugan. No, na hindi ito ay parang naging katawa-tawa lamang o nagiging isang palaisipan sa isang bata o sa isang tao. At pangunahing responsibilidad ito ng magulang. Hindi lang sa mga guro, hindi lang sa education department, pero kailangan din ng tulong ng pamilya, ang parents. So ma-encourage sila. So that will be a practice because correct practice makes perfect. Eh kung wrong practice, yun ang masasanay yung mga bata. Walang masama na sumunod sa uso, pero may limitasyon din ito. Ano ang silbi ng kakaibang spelling kung iilan lang ang nakakaunawa at nakakalimutan na ang tama? Hindi na kailangan ng gitling kapag may apostrophe at letter T na ang salita dahil ang ibig sabihin nito ay at.